Marami ang naantig sa litratong ito ng isang tatay na naka-Superman t-shirt habang akay-akay ang graduate niyang anak. Pareho silang nakayapak pero nakaisang hakbang sa katuparan ng kanilang pangarap. Ang viral photo, nanganak na rin ang sari-saring artworks. Sinasaluduhan ang super tatay. Sino ang mag-ama sa litrato? Dito sa Barangay Fortuna, Socorro Oriental, Mindoro, natagpuan sila ng aming team. Ituturo ko po sa inyo kung saan ang bahay ni Tatay Bernie Solinian po. 2 oras po bago po marating ang kanilang bahay. Matawid na tayo. Para sila'y marating, kinailangan muna nilang tumawid ng humigit kumulang 30 beses sa mga ilog ng Pola at Mayo. Batong ruta, daanan ng mga katutubo na nangangalakal sa bayan. Ano po nangyari, ma'am? Pulikat lang, pulikat. Napitig po. Umitik po. Ay, masakit daw. Tumigas na Inyo daw ko niya. Habang naglalakad po ako, malayo may paggaganyan, lagi na akong naglalakad yun talaga. Napitig siya. Yun ang dapat sa itong napitig. Isang oras na lang po o higit pa po. Hanggang Bayawang ang tawiran na ito. Ngayon naman ay malaki pinagbago, talagang mababa na ngayon. Makalipas ang mahigit 2 oras, narating ng aming team ang sitio 30. Kung saan nakatira ang mga katutubong mangyan. Kabilang sa kanila ang viral na tinawag pang Super Tatay, ang Super Mangyan. Ako po si Bernie. Narito rin ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Serlin, nakakagraduate lang mula sa daycare. Payak ang pamumuhay rito. Wala kaming TV. May kilala kang artista? Wala. Dito na kami natulog. Dito aking anak, yung binata ko. Dahil walang TV, si Bernie ni hindi alam ang naka-imprentang logo sa kanyang t-shirt. Paano po kayo nagkaroon yung Superman damit? Napapalit tayo sigad. Wala, elastic lang. Apulukin, nasulod kayo sigad kin. Pero kilala niyo po si Superman. Iyak ko sa apol. Ito po yung sikat na superhero. Ngayon nyo lang siya nakita? Ngayon O yan. nakita. Kaya, Gayunman, para sa pamilya ni Bernie, isa nga siyang superhero. Nagsisibak ng panluto. Doon lang ako mausay sa mag-aanap ng paggatong, saka maanap ng pagkain. Mausay din na magbuhat sana. Ang kanyang super strength, ginagamit niya para buhatin ang mga inaning pananim. Makuha ko ng Singapore at saka saging. Anumang oras, nakahanda raw siyang itaguyod at protektahan ang kanyang pamilya. Kanya naglalakad po kayo, tapos dala niyo po si Serlin, tapos merong mabangis na hayop or ahas. Ano pong gagawin niyo doon? Taga. Pero ang lakas ng ating Mangyan of Steel, ibinabahagi rin niya sa kanilang komunidad. Maayos naman po siyang makisama, mapagbigay sa mga kapatiran namin. Pag mayroon siyang kaunting makakain, binabahagi niya sa amin. Nagtulong lang siya paggawa ng bahay. Natulungan ko rin. Minsan, yung magpagko ng saging. Heto naman ang Lois Lane ng kanyang buhay, si Mylene. Paano niyo po i-describe yung asawa niyo po si Bernie? Igor sila, iglaba. Alexia, banagubay. Kapatid ko naman si Sherlyn ay masipag, minsan nag-aigib. Nakita ko sa kanya. Sa kanilang 4 na anak, si Serlin daw talaga ang papa's girl. Ngunit kung may kryptonite o kahinaan ang ating super mangyan, yun ay ang mga iniinda niyang karamdaman. Minsan ako'y naapo, saka nasakit yung mga kasukasuan. Pagka narayo mo ay hindi lang makaalis sa bahay lang ako nakahiga. Tatay, alagaan mong sarili mo. Kinakabahan ko rin eh. Dahil tatay ko yun, nakita ko doon eh, nag-ulan ng karbaho. Ang lahat ng pisikal na trabaho, ginagawa kasi ni Bernie ng nakayapak.
Kapansin-pansin na halos lahat ng mga miyembro ng kanilang komunidad walang anumang sapin sa paa. Nakapalang, nakasanayan na po namin na ganyan ang aming kultura dati nung una. Kaya naman minsan, hindi maiwasan ang disgrasya. Mayroong nasusugatan din kami sa aming paglalakad. Kagaya po ngayon, tag-araw, talagang hindi kami halos makatungtong sa buhangin at sobrang init. Dahil sa kahirapan nga namin, tinitiis namin dahil yung iba naming mga walang pambili, tinitiis na namin yung init sa paa. Si Remilyn, isinugod pa raw sa ospital matapos masugatan sa paa. Ako po ay nagkakot ng saging dahil sa amin. Sa kabukid. Natusok po ng kahoy. Naglalakad lang. Talagang karni po yan. Pumaga po yung hanggang dito. Tapos sabi ko na ano yan? Ako'y nagbangkat ng saging. Ang isa pa sa mga hamon na hinaharap ng mga tiga-sityo 30 ang kakulangan ng mga eskwelahan. Ang nagsisilbing classroom ni Sirlyn ang puno ng rambutang ito. Ang kanilang blackboard nakasandal lang sa katawan ng puno at ang mga bata nagsisiksikan sa 2 mahabang silya. Mga gamit sa pagpakuha ng aming eskwelahan, siguro sobrang layo. Talagang nahirap kami man po. Magdala kami ng tig-1 puwas na euro. Talagang anong layo. Niwala silang tungtungan o lamesa at maswerte pang araw ngayon ang mga bata dahil si Bernie natuto lang daw noong magsulat sa kanyang sarili. Kaya ako'y nagsulat. Nakita ko lang yung aking mga kasama na marunong bumasa ay pero ako'y ginagaya ay kaunti lang ang kaya ko. Sino po mas magaling magbasa sa inyo? Si Sirlyn o ikaw po? Kabayan lang, kabayan. Kaya sa pagtatapos ni Sirlyn kamakailan, siniguro talaga ni Bernie na makadadalo sila ng kanyang anak kahit pa sila'y nakapaa. Sa kalayuan ng lugar at ang ating mga sityo, pinag-isa na namin ang lugar. Kaya po ang mga malayo namin lugar, bumaba na po dito sa sentro at dito po ginanap yung graduation day. Ako sa dayef, panamatang tiyakatanya at palaw tibagi nanay at kalatiro na baho tungod lapi nga ro, tungod lapi. Kapag napapagod ng araw si Sirlyn sa paglalakad, to the rescue ang super tatay. Hindi po kayo nabibigatan sa kanya? Mabigat po. Dahil nahirapan sa biyahe, sina Bernie at Sirlyn nahuli sa graduation. Nauli kami. Malayo ay. Kaya kami nauli ay may nalang aking paglakad. Dito po siya nakuha na nung panahon na yung araw kong yun. Pero nakahabol din. Huli ko pong tinawag si Sirlyn para madali. Kukunin ko na lang po yung toga tapos susuotin na. Ang togang ipinasuot kay Sirlyn, sagot daw ni Teacher Marlin. Nagpapasalamat nga ako. Dumating po si Sirlyn para lang makalimang estudyante man lang ako na nakadalo. Kaya sila hindi nag-graduate dahil dun sa wala po silang pera. Malayo po yung lalakarin nila. Isang bata, 200 dahil sa toga. Ako yung nagbayad para makadalo sila. Talagang naawa po ako sa kanya, sir. Hindi lang po sa kanya, kundi pati na rin po sa kanya mga kasama na aakyat po sa stage po, wala pong chinilas. Masipag siyang sumama sa sa kanyang mga anak na pag may okasyon. Talaga kahit siya pa mahinang lumakad, nasa kasi sa karabaw, makapunta lang sa mga panood ng kanyang anak. Kada mga pe matangante. At ang kumuha pala ng kanilang larawan, si Willie. Gusto ko lang ma-inspire yung anak ko, may pakita sa kanila na yung ibang bata talagang nag-aaral kahit as in walang-wala sila. Hindi importante kung anong meron ka, ang importante ay masuportahan at maano ang anak sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa pag-aaral. Tatay Bernie, nakakataba po ng puso ang inyong paggabay at pag-alalay sa inyong anak para lang makapasok sa paaralan. Ano po ka-importante para sa inyo na makapag-aral po si Sirlyn? Malaga siya, no? Para marunong bumasa yung mga sulat. Walang kaide-ideya si Bernie na nag-viral ang kanilang litrato. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita ng aming team sa kanya ang viral post. Talagang super tatay talaga, si Tatay Bernie, sikat na sikat po kayo. Nang makita namin ang mga kababayan
namin na po ganito. Meron pong naanti po, sir. Naawa po talaga po dito sa mga ito. Nitong Miyerkules, naghanda ang aming programa ng espesyal na sorpresa para sa mga tiga-30. Ang mga regalo para sa kanila, isinakay sa kalabaw. Pagdating sa 30, ipinamigay na ang mga handog naming school supplies at tsinelas. Salamat po! Okay ka na tayo kasi sa'yo. Marami tayong mga kababayan, nangangailangan din ng tulong, naghahanap ng konting saklolo para makaantig ng ating mga puso. Lahat tayo may kakayahang maging katulad ni Bernie, superhero. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.